Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa lahat. Muli welcome sa ating daily morning devotion. Ako po si Elder Nora Fernandez Cabilin of CRC Makati. Ang pagninilayan nating salita ng Diyos ay mula sa Numbers chapter 10 verses 3 to 10. Samahan niyo po akong manalangin. God the Father in heaven, salamat po sa umagang ito na nataglay namin ng bagong buhay, kalakasan at pag-asa. At muli kami makakarinig ng inyong salita na puno ng aral, pag-ibig at pangako na kailanman ay hindi mo kami iwan. We're asking the help and guidance of the Holy Spirit upang manawaan ng bawat makikinig sa umagang ito. Maging karagdagang kaalaman ito at manatiling buhay sa aming mga puso. Ito pong aming mga dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ang title po natin sa umagang ito is The System of Blowing the Trumpets from Numbers 10 verses 3 to 10. Basahin po natin from NLT. Let us all read, quote and unquote. When both trumpets are blown, everyone must gather before you at the entrance of the tabernacle. But if only one trumpet is blown, then only the leaders, the head of the clans of Israel, must present themselves to you. When you sound the signal to move on, the tribes camped on the east side of the tabernacle must break camp and move forward. When you sound the signal a second time, the tribes camped on the south will follow. You must sound short blast as signal for moving on. But when you call the people to an assembly, blow the trumpet with a different signal. Only the priest, Aaron's descendants, are allowed to blow the trumpets. This is a permanent law for you, to be observed from generation to generation. When you arrive in your own land and go to war against your enemies who attacked you, sound the alarm with trumpets. Then the Lord your God will remember you and rescue you from your enemies. Then sa verse 10, blow the trumpets in times of gladness too, sounding them at your annual festivals and at the beginning of each month. And blow the trumpets over your burnt offerings and peace offerings. The trumpets will remind your God of His covenant with you. I am the Lord your God. Sa atin pong binasang talata, ang Diyos po ang nagsasalita and He's giving instruction to Moses about the system of blowing the trumpets made of silver. So, it is hammered, not the usual na trumpet na nabanggit sa Leviticus 25, which is made of horn of a ram na tinatawag nating shofar. Ang shofar ay ginagamit sa Day of Atonement at iba pang mga holy occasions. Pero sa chapter na ito, bibigyan po natin ng sagot at paliwanag ang mga sumusunod na katanungan. Una, kung sino ang dapat magpatunog nito. Pangalawa, para saan ang hudyat. Pangatlo, kailan dapat patunugin ang trompeta na yari sa pilak. At pang-apat, bakit kailangan patunugin ang trompeta. Okay, for the first question, sino ang dapat magpatunog? Mabasa po natin ang sagot sa verse 8, the priest, Aaron's sons and his descendants. At ito ay naging batas noon pa sa kanilang henerasyon. Sila lamang ang anointed to sound the trumpet. Then, second question is, para saan ang hudyat ng trompeta? Ang mga sagot ay matatagpuan natin sa verse 3. Sabi doon, pag dalawang trumpets ang pinatunog, this is calling the Israel and meet at the entrance of tabernacle. It is used to get the attention of the people of Israel. And then sa verse 4, kapag isang trompeta lang ang pinatunog, it is calling the leaders of the congregation like the heads of the clan and present themselves to Moses. Then sa tatlong dahilan, sa verse 5 to 7, it is used for calling the congregation and for directing the movement of the camps kung saan manggagaling na kampo, kung sa east ba o sa south ng tabernacle at saang direksyon sila pupunta. Then sa verse 9, they should sound the trumpets as an alarm. So to call the attention of Israel and give direction when to move forward. Kung kailan na dapat silang umalis para sa pakikidigma. So ito'y patutunugin nila as an alarm. So alarm for battle para maging handa ang hukbo para sa pakikidigma, and alarm also to remind God at upang sila ay ingatan at iligtas sa digmaan. So ito yung may kalakip na pangako mula
sa ating Panginoon. Sabi sa verse 9, si God po nagsabi nito, quote and quote, "Then the Lord your God will remember you and rescue you from your enemies." So binibigyan ni Lord ng assurance ang Israel na hindi sila dapat mag-worry dahil kasama nila si Lord at sila ay pagtagumpayin sa digmaan. Then the third question is, tuwing kailan dapat patunugin ang dalawang trompeta? So ang trompeta ay pinapatunog din sa mga iba't ibang okasyon. Nabanggit iyon sa verse 10. Una, blow the trumpets in times of gladness. Okay, so kung mayroon silang mga thanksgiving, sa mga pagpasalamat sa Panginoon. Then, blow it on your annual festivals and the beginning of each month. So, may mga celebrations, mga festivities, so kailangan i-blow din ng trumpets. Then, blow it over your burnt offering and peace offering. So, kung meron kaganapan ng mga peace offering and burnt offering, isa rin yung occasion na kailangan patunugin ang trumpets made of silver. Then, sa fourth question, bakit kailangang patunugin ang trompeta? Ang sagot po ay matatagpuan sa verse 10. Sabi doon, "I blow it to remind your God of His covenant with you. I am the Lord your God." Okay, praise God. So, napakagandang pangako ng Diyos para sa mga taga-Israel. He is true to His covenant to His people. Katunayan na sa lahat ng okasyon at pagkakataon ay kasama nila ang Diyos. Kasama sa pakikidigma at may pangakong sila ililigtas at pagtatagumpayin. Kasama rin natin ang Diyos sa kasiyahan, sa mga pagdiriwang, sa mga pagtitipon at sa mga pagkakaroon ng mga pagkakaloob ng mga handog. And then for our application, anong sound na pwede nating gawin upang marinig tayo ng Diyos? Kasi di ba doon sa panahon nila Moses, shofar, tsaka mga trumpets na made of silver ang ginagamit nila. So, dapat ba natin siyang i-remind pa sa kanyang pangako sa atin? Diba tayo ang madalas na nakakalimot, lalo na pag tayo ay nasa oras ng kagipitan o nakaranas ng mga pagsubok at karamdaman. So, ito lang po ang naisip ko na binigay sa akin ng Holy Spirit para ano ba yung mga paraan upang pakinggan tayo ni Lord. Maging alarm, mag-set tayo ng alarm kay Lord. Diba? Parang alarm clock. So, kailangan natin ng pananalangin or prayer. So, di ba, communication nga natin yun kay God. So, naririnig tayo ni Lord. So, through prayer. And then number 2 is when we sing praise and worship, diba? So, nalulugod ang Panginoon whenever we sing ng mga papuri para sa Kanya. And then, third is giving our tithes and offering from the bottom of our hearts. So, walang pilitan at hindi lang dahil sa sumusunod, kundi ito yung nararapat, diba? So, nalulugod dun si Lord kapag tayo ay nagbibigay ng ating mga tithes and offering. And number 4 is when we obey His will. Ayan, God pleases when He sees us na tayo ay patuloy na sumusunod sa Kanyang mga pinapagawa sa atin, kung ano yung calling niya sa atin. So, yun yung mga 4 na ways para maalarma ulit si Lord, di ba? Na maramdaman natin na siya ay lagi nating kasama. Sounding alarm to remind God about His promises that He will save and rescue us from our battle. Kasi iba-iba tayong mga pinagdadaanan, mga nararanasan to overcome our trials. So, kailangan talaga natin si Lord. So, God is giving us an assurance of safety and victory, tulad ng ginawa niya sa bayan ng Israel. So, itoon lang natin ang ating mata sa Kanya and follow His will. And in that way, God will always be with us. Amen? For our conclusion, the sounding or blowing of the 2 silver trumpets shows and proves that God is with the people of Israel. God is always present, even up to now. God is with us. He will never leave us nor forsake us. He is our help and comfort. He is our strength. He is our fortress, our provider, our healer, our all. In this message, it is very clear and proves that He is faithful to His promises. He never forgets His covenant to the people of Israel and to us up to this very moment. God is with us. He even gave His Son to redeem us from our sins and to have an eternal life with Him. And not only that, He gave us a helper, and that is the Holy Spirit. We'll never be alone. God is always with us. Sabi po sa Psalm 16 verse 8 from NLT, I know the Lord is always with me. I will not be shaken, for
for He is right beside me. Ganoon din po sa Matthew 28 verse 20, teach these new disciples to obey all the commands I have given you, and be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Napakaganda ng ating pong narinig ngayon. Nawa ay ma-inspire tayo na magpatuloy sa pananalangin. At awitan natin lagi si Lord, kahit ano man ang sitwasyon natin. Then patuloy tayong gumawa, maglingkod sa Kanya at manatili tayong tapat sa pagbibigay ng ating mga kaloob para mas lalo nating maramdaman ang Kanyang presensya. So no doubt that God is always with us and God is faithful to His promises if we are faithful to His words. Let us pray. Gracious Heavenly Father, thank you po sa inyo pong katapatan. Thank you for giving us assurance that you're always with us. Kaya wala kaming dapat ikatakot at ipag-alala. Maraming salamat po sa pag-asang kami ay magtatagumpay by your love and grace. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po sa inyong pakikinig. Nawa ay may maganda kayong napulot at sa mensaheng ipinahatid sa atin ni Lord ngayong umaga. Continue watching this program and share this video so that many will be blessed. Mas marami pa po ang makilala sa Panginoon at malaman ang Kanyang katapatan sa Kanyang pangako. Muli, magandang umaga and God bless us all.